you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me, I got busy. I used to drink soda, now I switched to whiskey. I didn't want time to pass, but time is fast. I just wish you were more than memories. I got kids now, but I'm a kid now. I haven't grown in my mind, just my skin now. I don't get taxes, I hate chores, I hate mail, bills, and miss the outdoors. I feel like the air used to smell different. The grass was greener and the summers were for swimming. I used to play baseball every inning. Now I work for a living. My brain feels different and I don't wanna lose it. I try to stay healthy but I'm tired all the time, cause there's too much on my mind. Got into meditation, just try to be more patient. Find a passion. So ayun mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle tayo nagkakahalaga ng 89,000 kapag kinuha nyo ng cash? Magiging available na rin yung ating finance dito. So medyo hintay-hintay lang tayo dun sa mga gustong kumuha ng hulugan. Pero sa ngayon, cash available pa lang po ang motorcycle na to. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? And sa mga nakagamit na nga pala ng version 1 na ito, kamusta naman? Okay, meron tong version 1. So ito na yung naging version 2 ngayong 2025. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang forma na ito at yung presyo? Comment nyo naman yan. Ayos na ayos siya. So yun na mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong, ano nga ba ang updated price na itong motorcycle na to? Ngayong 2025, ito ay nagkakahalaga ng 88,900. Ganun pa rin yung presyo niya last year. So wala namang pinagbago. Pero sa months niya, tingnan natin ano nga ba yung monthly neto at yung down payment niya at syempre yung rebate niya. So para dun sa mga gustong kumuha ng hulugan, ayan, meron tayong reference or meron kayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng hulugan. So, sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ngayon 2025? At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motor na to. Para at least merong idea yung mga willing na bumili ng ganitong motor ngayon 2025. So, ino nga, ngayong 2025, puwan natin itong Euromotor Samurai 155i. Tingin nyo, sulit pa rin nga ba yung forma nito? Pero para sa akin, sulit pa rin siya. Dahil sumasabay pa rin yung forma, yung tindigan nito, yung kapugian nitong motorcycle na to. Lalo na yung presyo, malalaman nyo mamaya. So, ayan, kita nyo naman. Side stand muna natin. And para sa 5.2 na kagaya ko, at least may reference kayo kung ano nga ba itsura natin dito sa motor na to. So, ayan. Center stand muna natin. Medyo mas mabigat yung grip pin compare dito, no? So ayan, 5'2" ang aking height. Ang kagandahan kasi dito, meron tayong gulay board, maluwag. Okay, so sa foam ng kanyang seat, ang kapal ng foam. Tapos hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas, saktuhan lang. So ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand and pag tinayo natin. Sobrang tingkay tayo rito. Parang mas mataas pa nga ito sa grip pin or parang same lang sila. Pero ayan, pag naitayo naman natin, magaan naman na siya. Manageable naman. Tapos yung shock niya sa harap, goods din. Okay, turning radius niya, sobrang lawak din na ito. Diba? Sobrang lawak din. Tapos yung ating gulay board, syempre, isa sa mga maganda rito na meron tayong gulay board na pwede nating lagyan ng gamit natin. Tapos maluwag din yung ating OBR. Yan. So ganito yung itsura din natin kapag nagra-rides. Napaka-komportable lang, 'di ba? Tapos yung OBR natin nakahawak lang sa atin, 'di ba? Ganyan yung itsura natin. So, yan, no, medyo sacrifice lang tayo rito or taste pogi tayo rito, lalo sa mga 5'2" na kagaya ko na ganito, lalo kapag nasa traffic, siguro diskarte na lang. Okay, so shock sa likod kasi naka monoshock to and hindi ko alam kung adjustable siya, pero
May mga magagandang shock naman na nabibili sa aftermarket. So, check nyo na lang din. So, ayan, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, ilalagay ko yung contact number ng Mitsubishi sa Rafael branch para dyan. Rekta na kayo na mag-inquire sa kanila. So, ayos yun, di ba? So, sa tingin nyo, sulit pa rin nga ba ang forma nito ngayong 2025? Comment nyo naman yan. Center stand ulit natin. Yung. Magaan lang siya yung center stand. Ayos. So, yun ako mga best, no? Ngayong 2025, nakita natin itong RVX. Okay, RVX 150. Ang forma yata nito or cc nito. Pero hindi ko pa kasi sure or hindi ko pa siya nakikita talaga kung ilang cc ang motorcycle na to. Sa mga nagbabalak bumili na ganitong motorcycle, available po dito sa may, dito po yan sa may Angat. Okay, madali lang naman siyang hanapin. Malaking warehouse po ito. Okay, makikita nyo may rakal agad na picture ni Tatay J. So, ayan, ano nga ba ang meron dito sa motorcycle na to? Alam naman natin, inspire siya sa forma ni Aerox version 2. Okay, so ito yung forma niya ngayon, pero tingin ko mas maraming dinagdag dito si Rakal. Sa headlight niya, tingnan niyo naman yung headlight na to. Halos same talaga dun sa version 2. And then sa harap naman, meron din tayong maliit na windshield. Okay, and then sa kanyang front, naka-disc brake na rin tayo dito. Tapos naka-telescopic fork. Ayan. Ay, hindi lahat ng ilaw niya is naka-LED. Meron tayo rito na naka-bulb type lang sa kanyang signal light. And then sa kanyang tail light is naka-LED na rin. Tapos yung kanyang signal light sa likod is naka-bulb type din. Pero kagandahan din kasi dito, meron tayo ritong metal na bracket para sa top box natin. So hindi ka nabibili ng bracket para sa ganitong motorcycle. Available na po ito. Sobrang kapal din ng metal na ginamit dito. Kailangan nyo na lang U-box, okay? Tapos, ready to go na yan. So, meron na rin tayo rito na USB charging port, yung ordinary USB, tsaka Type-C, okay? So, yung version 1 nito is naka-keyless and then isusi. So, ngayon, naka-isusi siya. Yung susi niya, okay? So, upuan niya, maganda rin yung upuan. Open natin yung seat. Open. Yun. Maluwag din yung ating compartment dito. So, tingin ko, kasya dito. Half face helmet. Okay. So, yan. Kita natin dito, meron din tayong digital panel sa kanyang dashboard. Okay. So, side stand natin. Upuan natin para at least yung sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle at 5'2", nakagaya ko yung height. Puan natin. Tingnan natin, 5'2" ang ating height. So, yan. Yung itsura natin dito. Tingkayad, pero manageable naman. And, yung ating comfort ng paa. Yan ang comfort natin dito. Extension natin hanggang dyan. So, naka-upright position tayo rito. Tingnan nyo naman ng forma na ito. Diba? So, sa shock niya, okay, malambot din sa likod. Okay, malambot din sa likod, oh. Yan, yun yung forma natin. Sa legroom, maluwag din. Meron pa rin tayo rito ang space. Sa OBR, ayan, ganito yung tsura natin. Pero kapag try tayo na tayo yung nakasakay sa OBR, tingnan natin ano yung tsura natin dito. Okay. Ganyan ang itsura natin. So, medyo mataas talaga, no? Kaya kapag meron kang jowa, no, hanggang dito yung taas niya, so makikita mo yung daan pa rin. So, komportable siya. Komportable. Malambot yung foam. And then, dito rin sa rider, malambot din yung foam. Okay, yan. Tapos, makapal din yung foam. Okay. So, yan ang itsura. Okay, so sa mga traffic, maluwag ba siya? Turning radius niya, malawak din. Malawak din yung kanyang turning radius. Ayan. So, naka-aircooled nga lang palang isang to. And, kita nyo naman yung forma dito. Naka-forma talaga na ito, no? So, sa mga nagtatanong, kinopya nga ba ni Rakal yung forma ni version 2 na Aerox. So, siguro dahil nga iba na yung forma ngayon ni Aerox. So, malamang hindi lang naman si Rakal ang may ganitong motorcycle. So, marami na rin talaga na inspire sa Aerox. Pero mas mababa yung presyo nito. So, ayun. Center stand natin kung magaan din ba siya. Pero yung motor kasi pag
itatayo mo siya, mabigat, oo. Pero pag sinasakyan mo na talaga siya, magaan siya. Tapos, pag sinasenter stand, medyo mabigat, pero goods lang. Watch more podcasts and hear less music. My brain feels different and I don't wanna lose it. I try to stay healthy but I'm tired all the time, cause there's too much on my mind. Got into meditation, just try to be more patient. Find a passion, a purpose,